turuan nyo nga kami, sir, ngayon paano mag-build. Sige, Based on need. Based on need. Kanya, gagawa kami ng Cool Pals PC. The ultimate Cool Pals PC. Mag-chip in tayo ng iba't ibang parts. Sige, ako na yung CPU. Hindi ganyan. Ano to, group presentation? Okay. Ano to, teatro? Sabayan kami ang PC. Ako si Motherboard! The Pod Network Entertainment. Parang nakalubog yung kaset, Nabaha yung yung cassette Transistor radio dati, no? Naabutan niyo yun? Dati kasi sa Pangasinan wala pang kuryente, so nakarelay ang mga tao sa transistor radio lang, yung naka-battery lang. Tinry nyo dati yung habang may nagsasalita sa radios, nilubog nyo sa tubig kung may bubula. Mapapagalitan ka ng mama mo nun. Katakot-takot na palo. Di ba sa Looney Tunes, di ba yung pagka nilubog mo? Sa ulo ng mga... Kapag inangat mo, sabihin ni Mike Enriquez, Welcome to the Cool Pals! Episode 904. Exclusive. On Spotify and YouTube. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. PC Express. Wow. PC Express. Pempem mo, napaka hard sell. Hard sell pempem yan. 1 minute pa lang, hard sell ka. Ano, baka sabihin niya naman hard sell. Ulitin natin. Okay. Kunyari wala. Kunyari walang brand tong episode na to. Sige. 1, 2, 3. Anong pempe mo? Exclusive. On Spotify. Ginalingan ko na may bayad. Nakakatuwa. Ba't naman yun yung pempem mo? Kasi nga, katunog ng Express eh. Starship Express. Di ba? Starlight. Starlight pala, Starship. Troopers Beer yun eh. house yan. Starship. Ano ka ba? Hindi yun. Hindi, mahilig ako sa mga ganong music, yung medyo, yung pang 96.3. Ay, gets yun? Mellow rock. Easy rock. Ikaw pala yun. Easy listening. Oo, yung mga ganon, kayo ba, mga ganong, kasi, Pampatulog ko yun, 96.3. oo, di ba? Yung mga pinapatugtog kasi doon, parang sobrang malumanay lang, sobrang relax. Wala masyadong tugstugan. Yung mga ganong kanta lang. So, chinecheck ko kung paano may segue ito sa pag-introduce ng guest. Ako rin, naisip ko rin kung paano eh. Pero Nahirapan naisip kayo? ko pag Nahirapan ganyan, kayo? nagda-download yung mga dina-download ko mga... sige, nahirapan kami. Saglit, ano mo na yung dina-download mo? Ha? Kasi nung unang beses ako nagkaroon ng PC, yung Year. Naalala pa yung year. 2000... Tangina naman yun. Wala ka naman. 2001. So, naman yung mga reference mo. Wala ka pa. Talaga, September ka talaga nagkaroon. Nagdaga mo pa ng date. Nagkaroon ng sale eh. Hindi, pero maaga ka nagkaroon ng computer. Ako 1998 18 years old. Ikaw ba? Okay. Ako matagal 80s, may computer. Para naman yung pagtatanong ni Moman, parang... Ay, ganun pala. Parang, aga mo naman palang nagka-computer. Ganyan pala magtanong yung bulbo. 89-90 rin kami sa bahay. 1989? 1989. Ay, mas maaga ito. Mas maaga ka. Maaga. Ako. Papangit nga na laro nun eh. Pero okay siya. Anong klaseng computer? Gaano kalaki pa ito? Basta tatak ng monitor namin, Sakata. Ewan ko kung meron pa. Yun lang ang nalaman mo! Oo, tsaka mas makapal yung keyboard tapos masarap yung tunog ng keys niya. Oo. Kaya pala, nauwi ka sa sakita. Ako bunso kasi, tas malaking pamilya. So, talagang na-experience ko yung evolution ng technology sa bahay. Nag-start yung dad ko bumili ng Commodore.
That was one of the first gaming console na keyboard. Ito ba yung may cassette tape? Oo, parang ano siya. Cassette tape na may Atari. Talaga? Atari. Meron Pero ba ganun? Yung Commodore, parang meron ng keyboard, tas disc, ganyan. Tapos then, yung 286. Nung time na yun, ba? 286, 386, 486. Mahalang, alam mo pag may computer ka nung mga panahong yan, mayaman kayo eh. Oo. Yung unang setup ko nasa 50 mil. 1998 yun. Magkano ang 50 mil nung 1998? 50 mil? Tanginang. Mahal nun. Parang 1 million na ngayon yun eh. And then, Hindi naman siguro. Ito yung, Grabe. ito yung masaya nung pag malaking pamilya, tapos may bagong ganyan. Everyone, iikot palibot ng ikot ng ganun. Tapos siyempre yung tatay mo lang yung, ako naman gaan! Okay, pindot ang Ang computer nasa sala nun eh. Oo, i-set up na ganun. Tapos galing. Oo. Oy, panoorin natin to. Uy, sumasayo yung baby na 3D. Iba yun. Hindi, meron di ba? Yung Oy, screensaver. Nakakaaliw yun. Di ba nakakaaliw yun? Yung parang Sa- doon ka lang nakakita ng ganun. Doon sumikat yon dahil sa Ali McBeal. Alala niyo yung Ali McBeal, yung sumasayaw na bata. Uga tsaka, uga tsaka. Pero nung Nagkaroon ng ano sa amin nun, pag may bagong download na screensaver yung pinsan ko, talagang ano yun, event yun. After dinner pupunta tayo sa computer, panonoorin natin yung bagong screensaver. Huwag muna i-click. Lalabas yung paniki. Ba't mo ginalaw yung wow? Lalabas yung paniki! Pero nabuta ko 286. Walang hihinga. Na naka-file yung disc. Naalala niyo yung panahon na may lalagyan ng disket. Tapos gahanapin mo ganun yung una, DOS, yung disk operating system. Para hindi mo bubuksan yung computer pag wala yun. Tapos then, marunong ka mag CD, ganon. May CD space, games, ganon. Mga prompts. Shortcuts. Mga Yung shortcuts. disket, nakakademonyo hawakan yung loob. Oo. Pag binuksan mo, no? Oo, diba? Tapos, Parang- didilaan. Para masira yung project ng kaklase mo. Grabe. Oo, kasi ano siya medyo parang Sensitive. ibang klase yung pag Ay, hindi. bumabalik-balik yun eh. 90s kayo, di ba? Ang nabutan nyo na yung Floppy maliit. disk. Yung maliit. It's a floppy disk. May, meron pang may floppy. size, may 3.5, 3.5, ano? Sino ba yung tinatanong mo? Oo Hindi nga. pa natin na. Teka, wag Ayaw, mo na. ayaw. Papunta tayo sa evolution ng computer. Evolution eh. okay. Mga pag umabot na po kami sa year 2000, doon po na kayo papasok kasi 25 years eh. 2000 nag-start na ano eh. Yung Eto na lang. Anong klase ng computer kayo tumigil magkaroon ng paki sa mga specs? Mga ganyan. Yung parang, sige, kahit basta gumagana, okay na yan. siguro Ay. nung ikaw sige. Hindi, nung medyo high school na ako. Kasi parang at least man lang gumagana yung Counter-Strike. Yun lang, no? May mga basic requirements kay games. Basta kaya niyang laruin yung games na kailangan Unang mo. games na nalaro nyo sa PC. Delta Force. Ikaw Delta Force. Red Hindi, Stra- meron kaming Red Alert. nilalaro nun. Parang bukod dun sa Hangman. Hangaroo! Ay, Naalala niyo yun? ano yun? Tungkol sa nagbibigting kangaroo? Ano yun? Oo! Hindi. Oo nga, pag yung Pag hindi mo nahulaan. Pag hindi mo nahulaan, big D siya. May hangman na laro eh. Oo, meron din. Okay. Ano pa? Hindi ko magets talaga yung Minesweeper. Oo Hanggang nga. ngayon? Hindi ko Oo ba, nga. ano? Parang, Hindi mo magets ang Minesweeper? Hindi, bobo ako eh. Okay na. pero totoo, parang pero mas challenging sa akin yun. Parang ano siya yung parang sobrang invested nung emosyon mo doon na puta na paano mo gagawin to? Ano ba yung Minesweeper? Parang tic-tac-toe ba yan? Ano yun? Pag nakikita Hindi, ko... parang randomly pipindot ka. Tapos kapag may number, basta Yun yung bumps na katabi. basta wag ko mong aapakan yung mina. Tapos sasabog ka na. Parang siguro, ang naka-gets lang nito siguro yung mga ayoko na magbanggit ng bansa. Wag na. Mga may... Pero siguro ako ganun din eh. Tumigil na ako sa ng specs ng computer. Kaya at least ngayon may kasama tayo ngayon dito from PC Express para ano na ba yung mga bago ngayon? Ano na ba yung mga dapat bilhin na specs para hindi lang basta gumagana ang computer? Ay Hindi naglalag yung bold.
Yes, kasama natin ngayon ang expert sa hindi paglalag ng bold. Si Roger Naldo. Ay, thank you, guys. Roger, paano ba hindi maglag ang bold? Kailangan malakas ng internet mo. Yan. Oo, mabilis. Ay na, wala namang Yun kwenta. din, no? Yung evolution ng internet connection, no? Pucha. Kaya kasama natin ngayon si Sir Jesse Tan, VP for Sales and Marketing ng PC Express. Maraming salamat, Sir Jesse. Thanks. Tuturuan nyo ba kami ngayon kung paano mag-build ng PC? Pwede naman kung anong klaseng build ang gusto nyo. Kayo, sir, sa usapan namin kanina muna, ano yung first computer na nahawakan yun na growing up? Sa akin would be 286 na. 286 din, no? 286 First na. video game na pinilay nyo sa desktop. Strip poker. Oo, kulay green pa. Oy! Kulay green pa, sir. Kulay green pa. Oo. Magkaedad ba tayo, sir? May Paglabas ka, Jin. Maganda usapan natin, ah. Pero totoo ba talaga, sir, na may hubad talaga doon? Pag nananalo ka ng isang round, Oo. tatanggal siya ng isang pirasong damit. Pero parang Lalaki yun, ha? Dot matrix. Naalala ko. Kaya ayaw mo na nanalo eh. Oo, no? Teka lang. Papatalo ka eh. Magsisimula kayo, nakabrief na lang siya eh. Din naalala ko yun kasi yun ang laro namin din ng mga kaibigan ko nung bata kami. Pero kulay green nga siya. Kulay green. Kulay green yung monitor pa nun. So back then, pipili ka kung green o orange. Hindi ko May orange na monitor din. Oo. Tapos green, tapos naging paper white na, yung tinatawag, yung monochrome na. Oo. Dot matrix ba tawag doon? Tama ba yung image na yun? Parang puro dots lang na ganun yun eh. Pixels. Pixels, oo. Pixels siya. Pero i-remake daw yan, may mga na eh. Pakiba. Hirap na hirap kapag ipasok yung kanina. Skyline Express! Skyline Express! Anyway, Growing up, talagang meron na kayong fascination with computers. Doon ako nagsimula nung naka-experience ako ng first-hand na computer. Kasi video gamer ako eh. So, from Atari, Intellivision, Nintendo, Sega. So, lahat dinaanan ko. Yung mga video games. Sino nang bibili sa'yo nun? Si Papa? Ano kami? Ipon. Ipon? Ipon na magkakapatid. Sasabi mo pag may bagong gadget, lahat kayo sama-sama nasa isang lugar. So, dinaanan natin yun. Kailan nyo tinapon yung Atari nyo? Baka pwede pa ibenta yan eh. Yung Atari, niram lang. Niram lang namin. Alam mo, yun ang pinagsisisihan ko na tinapon ko yung mga console ko dati. Puta. Tangina, sayang. Hindi na kasi ako makahanap ngayon, sir. Di ba, nag-Sega kayo? Hindi ako ang Sega namin dati, naka wireless na. Ang Sega. Ngayon, hindi na ako nakakita ng ganun. Ano nainggit ako sa inyo? Kasi hindi ako nagkaroon talaga nung, yung may sikat na tatak na computer. Laging yung, 100 in 1. Yung built-in na yung games. Minsan, bibilan ako ng tatay ko nung keyboard, tapos may cartridge. Akala mo computer siya, design lang pala yung keyboard. Talagang parang... So, hindi gumagana? Family computer Oo, lang. iba-iba lang siyang itsura na kunyari tumbler, tapos may cartridge. Uy, okay to, may bago ko ay, computer na naman. May bago sapatos, puta, may cartridge. Etong blender. Blender talaga yan, Nak. Na may cartridge. yun, hindi ako nagkaroon ng mga Segang ganyan. Hindi ko na-experience yan. Sa kapitbahay ko pa na-experience. Ang galing ako naman, Prince of Persia, Tetris, sa computer, sa desktop. Ang ganda niyang, yun ang isa sa mga paborito ko, Prince of Persia, kasi ang ganda ng motion. Sa akin, unang game na talagang nagpa-upgrade sa akin ng PC, kaya ako natuto magbuo, would be Wing Commander. Wala nang ganun ngayon yung mga flight simulation na games, hindi na uso. Bakit ka nag-upgrade noon? Ano ba yung PC mo? Anong specs ng PC mo noon? Tas nung hindi gumagana yung Wing Commander na... So pagka-graduate ko ng high school, sabi ko sa tatay ko, pa, bili naman tayo ng PC. Kasi gusto ko ng PC eh. So sabi niya, sige, basta yung pwedeng mag-chess. Oo. Sige. So, syempre, isang ayon ka, di ba? So bumili kayo ng chessboard na may cartridge. So, yung unang PC na bili, 486. 486 pa. Tapos, paper white monitor. So, di mo kaya maglaro ng mga ganong klaseng games, Wing Commander. Hindi kaya yan. Kasi kailangan true color. Kailangan may color eh. Diba? So, nagsimula doon sa paper white, tapos dilipat ka doon sa mga 16-bit color, pataas na pataas.
So, then memory, kailangan din umakyat. Sa atin ngayon, alam natin memory 1 GB, di ba? 4 GB, 8 GB. Dati noon 1 MB. Oo nga. 1 MB lang. So, yun yung ano noon. So, you need to, kasi games talaga nagpalaki ng PC industry. Oo, kasi doon ko nga rin natatandaan ko nung bata ko, doon ko binabase yun sa minimum requirements nung kung anong pag hindi ka masyadong maalam nun or hindi mo magoyo yung nanay mong bumili ng mas mahal na specs, lagi ka nakatingin sa likod nung games kung ano yung minimum Kung requirement. kaya o hindi. Oo, basta doon ka lang babase. Pagka hindi pasok, hindi mo kayang bilhin yung game na yun. Oo. Yun yung limitation mo, yung capacity ng ano. Kasi iba rin talaga yung binibigay ng talagang full resolution. Pagka naka-full resolution dun sa laro, tangin na ang ganda talaga. Tsaka iba yung motivation mong bumili ng PC. Kapag may gusto ka talagang laruin ng game. Lalo na kapag itong game na to ay nalaro mo sa kaibigan mo or somewhere Take sa labas turns ng kami, bahay. may mga, nung naglalaro na ako ng PC, like yung Heroes of Might and Magic, take turns. Take turns kayo sa desktop kasi by turns yung laro na yun eh. Tapos may time na nauso yung Warcraft 2. So pagtatabihin namin yung mga kanya-kanyang dala ng desktop, wala pang laptop nung panahon na yun. Yung laptop is not really capable of playing yung mga ganun pa. Kung meron man sobrang mahal, I assume. Oo, so ba, lahat kami... Doon na uso yung tinatawag na LAN parties. Yan. Kanya-kanya dala ng mga PC. Tapos magkakasama kayo. Pucha, yan na yung kaputukan ng Counter-Strike. Noong nagkaroon ng LAN. Doom yata ang una ko. Duke Nukem, saka Doom. Quake. 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 Yung Quake. Ay, Quake. Oo, Quake. Pucha, saya na yan. So yung mga unang panahon ng mga games na ganyan, tsaka yung Red Alert, kung naaalala nyo pa. Oh, yan pa. Red Alert. Pucha. Command and Conquer. Oo, Affirmative. Oo. So yan yung mga moments, yun yung mga experience ko ng pag-build ng desktop. Usually may isang kasatropa na may alam ng lahat. Ganon. Kayo ba yung ganon, Sir Jesse, yung pag may tropang bumili, tapos sasabihin mo, ba't yan yung binili mo? Meron ano? Actually sa amin ganun kung paano nabuo ang PC Express. Doon nagsimula yon. So yung presidente namin may PC, DX4 yung kanya. Sa akin, DX2. Tapos ginawa ko, in-upgrade ko yung PC niya, ginamit ko naman yung kanya. So parang trade-in, di ba? So doon pumasok yung pag-freelance. Nagsimula yung mga, sa IT kasi maraming pumasok dito, nag-start freelance siya eh. Basta marunong ka, pwede mong maghanap ka lang ng supplier mo kung saan ka bibili. Dati sobrang mahal nga. Yung 50,000 na binabanggit nyo back then, ang minimum wage noon, 6,500 lang. Tapos 50,000 yung halaga. So, we started as a freelance business. Tapos, tinayo namin yung kumpanya. Tapos doon, syempre, yung naging passion namin would be, paano natin tuturuan yung mga hindi marunong? Yun yung naging passion namin when we started. So pati yung mga naging first few employees namin, yun din yung gusto nilang mangyari. Kaya sila nag-apply sa amin. Mas dumadali na ba ngayon yung pag-build ng PC? Kasi nagugulat ako kasi nung panahon na nag-IT ako takot na takot ako magkalas. Pag binuksan ko, feeling ko masisira ako. Na kahit IT na, comsci ako nung gumraduate, natuto lang akong mag-reformat at magkakalikot ng PC. Siguro pagka-graduate ko na. Hindi ko natutunan habang Biggest nag-aaral misconception yan, no? Basta IT ka, marunong ka sa computer, no? Yun yung lagi na-expect IT ba kayo, sir? Hindi. Tingnan nyo. Kumbaga, actually, di ako nagtapos. So, proud na hindi nagtapos, no? Bakit? Kasi nagsimula kami, nasa college pa lang kami. When we were still in first year college. Nag-start na kami. Tapos, Ano pong kurso niyo yun? Ako, physics yung tinig ko. Tapos, pero hindi ko gusto yon. So, nag-shift ako ng civil engineering. Hindi ko rin ginusto. Then, nagnegosyo na kami. Kaya, hindi naman kasi marami, alam ko nagiging uso yung diploma ba o diskarte, pinag-uusapan. Sa akin, sana may diploma ako. Kahit sabi mo hindi ko kailangan ngayon, sana may diploma ako. Pero ang nagtulak talaga is yung gusto mong mag-aral. Sabi na natin geek. Yun na tawag sa amin mga geek. Diba? Kayo nagsabi niya, sir. Inaamin ko na. Sabi na nga nila. Kayo magkakaibigan. Kasi diba geek is the new sexy, sabi nila. Pero nung 90s sa atin. Ayun, hindi talaga. Nerd tawag sa amin, hindi geek. Nerd tawag sa amin noon. So then you started
teaching people how to build PC. Sige nga, turuan nyo nga kami, sir, ngayon paano mag-build. Sige, Based on need. Based on need. Kanya, gagawa kami ng Cool Pals PC. The ultimate Cool Pals PC. Mag-chip in tayo ng iba't ibang parts. Sige, ako na yung CPU. Hindi ganyan. Ano to, group presentation? Okay. Ano to, teatro? Sabayan kasi kami ang PC. Ako si Motherboard! Napaka-bobo mo. Ano tayo, naka-tights lahat? Ang unang tanong ng mga taong gustong mag-build ay Sino si Motherboard? Mga anak! is it expensive to build a desktop? Parang ganon. Parang mahal ba siya to build a gaming? Lalo kasi ngayon, talaga games ang rason eh. And sometimes medyo natatakot ka bumili or you go because baka masyadong mahal yung gaming desktop na as hindi ko din kaya. Ganon. So, we can go from there like how true ba? Is it really expensive? O talagang hindi mo lang alam yung merong way to build your dream Yung pwede PC na pasok sa budget mo and then you get to do yung mga gusto mong gawin. Kadalasan pag may pumupunta sa amin magbubuo ng PC, bibili ng PC. Ang sasabihin, kailangan ko ng isang PC. Pag tinanong mo para saan? Para sa pag-aaral ng anak ko. Tapos pag in-interview mo si anak, saan mo gagamitin? Sa school project namin, tapos kasama na dyan yung uso na kasi. Pag sa panahon ngayon, dati kasi iba eh. Sa panahon ngayon, nasasabihin dyan, magko-content creation kasi ako eh. Okay. Pag tinanong mo, anong content creation? Magsistream ako ng mga Valorant, magsistream ako ng mga kung anong game. So, syempre, pag binanggit na nila yung game itself, doon na, alam mo na kung ano yung kailangan. Tulad ng nasabi mo kanina na meron kang minimum requirements na nakalagay doon sa likod ng game, di ba? So, yun, guide namin din yun. Kung ano yung kailangan based doon sa game na lalaruin mo or doon sa application. So, yung iba iniisip, mahal. Kasi, magkano nga ba? For example, makakabili ka ba ng isang PC sa halagang 10,000? Meron. Hindi naman sa wala. Meron. Pero saan mo siya pwedeng gamitin? Huwag ka nang mangarap na magagamit mo siya sa games. Hindi siya para doon. Kumbaga, yung mga PC ngayon, meron siyang usage model eh. So, doon tayo magsisimula. So, kailangan natin malaman angkop na usage model para mabigay ko yung tamang specs para sa inyo. Ano ba ang parts of the computer? Siyempre, ang una dyan ay CPU. kamay. Sama mo yung kamay. Kamay. CPU. Ako si CPU. Sige, tingnan natin kung alam pa natin yung Ako si monitor. Ayan. Ako si keyboard. Ako si memory card. Meron bang memory card? Ako si mouse. Ikaw si speaker, tanga. Speaker. Siyempre, motherboard! Mamasang si Motherboard. Video card. Video card. Video card Power pa. supply. Power supply. Power supply. Storage mo. Yung either hard drive mo, solid state drive na ngayon. Di ba? SSD na ngayon. Radiator. May cooling fan. Cooling fan. Alam mo, late ko na nga, hindi naman late, pero nung nalaman ko na, totoo pala na may cooling system pala na merong May tubig, di may ba? tubig. Yung parang, wow, mind-blowing. Hindi, ano yung may tubig? Anong klaseng laptop yan? Anong pong klaseng laptop yun? Hindi, mga Basta basic. Desktop actually. Sa desktop, Yung ginagamit. Okay. Kumbaga, pagdating kasi sa PC, dati hindi naman uso yung mga water-cooled na mga PC. So, ganda yung mga specs, pataas yung performance, mas mainit yung PC. So, kailangan mo siyang palamigin. Diba? So, the cooler the system, the faster the performance. Naalala ko yung cooling system namin dati, yung tatanggalin mo yung gilid, tapos tutukan mo yung electric. Diba? Okay rin yun. Maganda rin. Dati, Oo. Ayun, yun ang talagang, kahit kami, pag tinanong, anong pwedeng gawin? Tanggalin mo yung takip ng chassis mo, yun yung gagamitin mo. Nung unang panahon, ganun namin, yun din tinuturo namin. Kasi dati, hindi alam na may tamang airflow.
sa loob ng chassis. So yung ngayon, mas marami meron ka ng intake fans, may mga exhaust fans ka na ginagamit. Dati ano lang yan, yung pinaka-supply, power supply mo, merong fan. Oo. So yung nagbubuga ng hangin palabas. Tapos yung pinaka-processor mo, meron rin siyang fan. So dalawa lang yung fan na makikita mo dati sa mga PCs. Sige, balik tayo sa pag-build ng PC. Ano ba ang una mong kinoconsider dapat na, ano yung mga essentials na priority parts na dapat nandoon? Ang pinakauna talaga, CPU. Ayan, CPU natin. 1, 2, 3. CPU! Importante kasi yung CPU. Sa ngayon, pag nagtanong ka kasi sabihin nila, hindi importante graphics card. Importante CPU kasi the CPU is what would dictate kung hanggang saan mo magagamit yung PC mo. Diba? So, and syempre, pag sinabi nating CPU, top of mind, no? Especially dati, would be yung brand na Intel. May tinanong nga yung pinagyayabang ng tatay ko noon sabi niya, anong PC mo? Sabi nung kaibigan niya, naka-Pentium ako. So sabi nung tatay ko, wala yan, dapat bumili ka doon sa anak ko, ang binibenta niya Intel. So, Pareho din eh. parehas na. Pero ang ano dito, ano ba ang alam ng mga kasama, kung ano ang alam nila when it comes to PC, ang yung mga brands lang na naririnig nila. Yes. But when you build, it's important for you to know kung saan mo muna gagamitin. And the one that would dictate that would be the CPU. So doon ka magsa-start. Then from there, papasok na yung mga different compatibilities. So doon mo na malalaman anong klaseng motherboard, anong klaseng memory ang gagamitin. Ano na bang pinakamataas ngayon sa CPU? Sa CPU ngayon, sa Intel, it's the Intel Core Ultra. Ito yung para sa mga consumers, sa mga consumers natin. So we have the Intel Core Ultra. Kung dati meron tayong, siguro a few years back, maaalala nyo Intel Core i3, Intel Core i5, mga ganyan. i7. Ngayon, hindi na siya Intel Core i. Ang bago na is Intel Core Ultra. So Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9. Lupit. Yun ang pinaka, 9. Yung 9. Tapos, meron pa ba yun yung mga, capacity? Meron yun. Kasi yung... Ay, hertz pala yun. Yung speed, di ba? Ay, speed pala. So when you choose a CPU, so you choose the brand, you choose the model. So difference ng 9, 7, 5 would be the number of cores na meron sa loob ng isang CPU. So, kumbaga gano'ng karaming CPU sa loob ng isang CPU. Parang gano'n. Ang core ay importante kapag sa ano siya ng multitasking. So you need multiple processors, 'di ba? Kasi sabay-sabay mo ginagawa. Dati one in, one out, one in, one out. So pag sinabi mo multitasking noong unang panahon, isa-isa niya gagawin para magbukas siyang sabay ginagawa. So one task dito, one task sa kabila, one task ulit dito, one task ulit sa kabila. So with the different number of cores, yung multi-cores na yan, sabay-sabay na niya ginagawa. Kaya bumibilis yung mga PC natin. Ano ang pinaka-extensive sa pagdating sa paggamit ng cores na applications? Siguro sa gamit ng isang consumer, nandyan yung photo video editing. Yan, gumagamit yan. Gaming will also be using. Kasi sa games, meron kang nagpa-process nung game itself, may nagpa-process nung yung pinaka-physics niya. Meron din yung pinaprocess from the graphics, tapos yung inputs mo. So marami sabay-sabay, di ba? Pero content creation is one of those na talagang papagurin niya yung PC mo talaga. Yun yung... Tapos pagdating naman sa speed, pag sinabi bang nagbigay ng speed, yun ba yung speed ng bawat core? So, total. Total na. Pag ginawa nila yung, pag sinabi nilang itong processor to can go up to 5.4 gigahertz, di ba? So, total yon, sabay-sabay. Hindi yung per core. Okay. Ano naman ang susunod after ng CPU? After ng CPU, well, ngayon, syempre motherboard. Hindi naiisip na ibang tao. Ito naman si Motherboard! Bakit motherboard? Kasi Mother B. doon may kakabit yung CPU eh. 'Di ba? Tapos yung type ng motherboard, marami kasi nagtitipid ng motherboard. So yung pinakamura pwede na, basta pwede ko ikabit yung CPU. Marami lang slots kung baga, kung nyaring gano'n. Ang difference sa mga motherboards, yung sorry medyo technical, pero yung pinaka-chipset niyan, meron kang kadalasan may 3 variants na nilalabas per generation. So yung pinakamura, pinaka-basic. Tapos ano ang difference nun is
anong klaseng memory, anong klaseng GPU, anong klaseng SSD yung masasalpak mo kasama niya. So, kaya kailangan mo unahin yung motherboard mo bago mo unahin yung iba. May ano po. Ayan, go ahead. Sorry, may question po ako. Bakit parang almost lahat ng mga bagong hardware product ngayon nilalagyan ng stamp na with AI? Parang Kasi ewan ko. yun yung buzzword sa atin for the past 2 years na uso ang AI. So, Dati with pearls eh. Oo. Sagu. pero yung AI kasi, yung nga, lahat na lang tinatatakan nila ng AI. So, bakit nga ba? Dahil sa sobrang nauso yung AI, and sa totoo lang, AI, hindi naman nating kalaban ng AI. Diba? Katulong natin, tools yan para sa atin. So, kaya nilagyan ng AI, for example, pag sinabi nilang yung motherboard na to, automatic na yung configuration kapag mag-overclock ka, ang tawag nila AI overclocking. Tapos, pagka gusto mo naman na mas maganda yung takbo ng internet mo for gaming, kasi pwede mo i-configure yun eh. Para hindi ka na mag-isip, para mabilis na, nilalagyan nila ng AI networking. Tapos, sa mga nag-stream, sa mga nagpa-podcast, tulad natin dito, noise cancellation. Tinatanggal mo, background removal, it uses AI. So, gagamit sila ng AI. Ganda. Daming application. So, pag sinabing with AI na you can actually harness yung mga bagong technology that AI can help you with. Ganun. Ayun din pala. Voice changer with AI. Oo nga, baka may pwede voice changer na, no? Pwede rin, Palaliman natin boses. totoo ba talagang may AI yun? O baka naman nilagyan lang nila ng AI? Paano mo mapapatunayang merong AI talaga? Kasi may mga nanay na ganun eh. Paano talaga mapapatunayang may AI yan? Pagbukas mo, ito ba our class? So, ano yun? Kumbaga, pag binuo mo na siya, Oo. doon mo mapapatunayan kung may AI siya o wala. Kasi papaganahin mo yung functionality niya. So may mga features naman dun sa... May mga features. Yung akin sa question ko sa motherboard, kasi ako parang as much as possible ayokong magtapon. So kung meron akong PC, I want to use it or upgrade it lang after a few years. Ang motherboard mo, pag pumili ka, how many years can you put in modern parts doon sa motherboard for the whole PC to still function? Or anong motherboard yung pwedeng kunin? Siguro ngayon, the most you can have is like 3 generations. Tapos And palit na yan. Ilang years yung kaya generation? Kasi mabilis sa technology. Supposedly per year, merong new generation na pumapasok. Per year lang yung generation. Iniisip ko yung lolo. Oo nga. Ako 10 years eh. Kala ko Dati ganun mag-isip. Yung gusto ko upgradable, future-proofing ang tawag nila doon eh, di ba? Hindi na ngayon, disposable na. Okay. So when you buy a PC, kailangan talaga importante saan mo siya gagamitin kasi para ma-maximize mo. Okay. Pwede mo siyang i-upgrade, so palitan mo yung graphic card niya, yung processor niya, once na nasagad mo, sagad na, nandun na. So, memory, pwede mong dagdagan, hard drive, pwede mong dagdagan. Pero may limitasyon din talaga no? So, Meron din. Yung motherboard that if you're going to build a PC that you want to be able to upgrade in the future for extend mo ng konting 2 to 3 years bago mo ma-upgrade, what do you recommend the motherboard that we will start with? So for example, bibili ka ng Intel Core Ultra 9, yung pinakabago ngayon. So kukunin mo yung pinaka-latest. Pag yun ang pinili mo, guaranteed ka yung unit mo at least mga 4 years, wala ka pa isipin. Ayoko yan. Ginana talaga. Hindi kasi Ayaw mo ng tunog. Yun lang yun. if you're looking to save also, para sa akin it's like para in the long run, if you think the long run, at least yung motherboard mo you can actually upgrade or change. Well, is it much cheaper to upgrade or bumili na lang ng bago? Kasi napansin ko ngayon pag sa PC build, makakabili ka sa murang halaga rin lang naman. Hindi siya ganun yan. kamahal eh. How do you change the minds of people like me na ayaw mag-let go, gusto palitan? Yung kotse ko kasi Tucson 2009. Pinapalitan lang yan ng Pinapalitan ko mga lang. radiator. Kakapalagay ko lang ng alarm. Pinalagyan ko siya ng alarm. Kakapalagay ko lang ng alarm para magmukha siyang bago. Actually, yung loob na nga ng niya, Honda na eh. Oo. Actually. Yung Hyundai niya, Honda na sa parang, loob. what will be the best advice for Hyundai. people like me na
upgrade ang na-upgrade or parang si Muman na parang palitan mo na lang yan, di yan parang Walang problema sa upgrade ka lang ng upgrade. Hanggang kaya niyang i-upgrade, pwede mong gawin. Kasi yung nga, pag bili mo ng PC, yung processor mo will last you probably as long as hindi ka nagpapalit ng applications na gagamitin mo, saka yung usage model mo, kahit 10 taon magagamit mo siya. Okay. 'Di ba? Kahit sabihin mong yung operating system mo, phase out na, end of support na, magagamit mo pa rin kasi yun lang naman yung usage mo. But as your usage goes higher, dumadami, tapos nag-iiba, no choice ka kundi magpapalit ka kasi hindi nakakayanin nung lumang PC mo. Oo, tsaka depende kasi yan dun sa gagamitin ng buong mundo na na ilalabas na application. Dapat sumasabay ka din eh. Oo, naka-Pentium 2 ka pa lang tapos natural di mo na kaya mag-zoom nun. No? Pero may alarm. To simplify, GB, noon pag nabili tayo ng PC, hindi consideration ng video editing eh. Pero nowadays, you have to consider it. For ano lang talaga siya, yung para sa pag-aaral lang. Oo, mapipilitan ka rin talaga kapag sinabing yung hindi na yung Zoom tayo tapos ikaw lang yung wala sa Zoom, hindi ka makakapag-Zoom kasi nga luma pa yung Pentium 1 ka pa lang dun sa computer mo, floppy disk pa lang yung laman nung mo. So, ikaw mapipilitan ka talagang mag-upgrade. Tapos ang lakas pa sa kuryente ng PC mo eh. Oo, kasi yung luma. ang daming parts. Malakas talaga. Malakas talaga. Oh, yun. Meron akong PC dati, it was dual CPU. Dalawang CPU sa isang PC mismo. Ang konsumo niya parang 3,000 per month. Lakas. Malakas. Parang aircon din na. Parang aircon na. So 1,000 watts na power supply yung gamit ko noon eh. So tapos running ka 24/7 kasi nag-gaming ka mga MMORPG pa noon. Yung mga multimedia mga multiplayer, di ba? So 24/7 mo ginagamit. So nakabukas. So talagang kakain ng kuryente. Ang maganda doon, yung mga bagong generation ngayon, mas matipid na sa kuryente. Hindi lang siya mas mabilis, mas matipid pa sa kuryente. Ano susunod sa motherboard? May motherboard ka na Asus. Sinalpakan mo na ng Intel na Ultra 9. Anong susunod na pwede ba? RAM ba o video card? Ang sabay mo nang iisipin yung RAM and video card kasi depende doon sa usage mo. So if you have if you're doing a lot of task, no? So nagge-gaming ka, nagko-content creation ka. Tapos ngayon kasi pwede mo nang gamitin yung PC mo for AI. Parang naging AI server mo na siya. So tataas pa ulit yung consideration mo doon. So sa akin mauuna yung graphic card. Unahin ko 'yon. Tapos Iba ba yung graphic card tsaka video card? Oh, isa lang 'yon. Isa lang. May sound card pa ba? Dati kasi may sound card. Dati, ngayon wala na. Pero Actually, meron ka mabibili ngayon. Pero para na sa mga professional na nag-edit. Para sa mga sound engineer, yan yung ginagamit nila. Hindi, may sound DAC card na pa eh. rin. DAC, DAC yung gamit eh. Ano? DAC, DAT. Digital Audio Pakwak na Converter. lang natin. Pahin ng ballpen. Digital Audio Converter, DAC. Alam ko pakwak na lang eh. DAX. Hindi, totoo yun yung video card. Medyo talagang importante sa ngayon yun. Nung mga panahon na kinalimutan ko na yung video games, talagang parang feeling ko yung mga video games, pambata lang yan. Pero nung naglaro ako Ba't ulit, nabully ka ba nun? hindi, parang kinalimutan ko na siya na... Tinalikuran mo na ang gaming. Tinalikuran ko na yung gaming kasi parang feeling ko hindi na yun yung buhay ko. Pero nung... Parang drugs Gagi, syempre, iba talaga yung yung nagka-cutting trip ko class talaga kasi ito nun eh. Tapos naglakay ka ng bag, tapos naglakad ka sa Riles ng Train. Pero nung na-introduce ako dun sa sa napakagandang resolution ng isang laro na Ghost of Tsukushima, nakita ko yung Ghost of Tsukushima. nakakaano talaga eh. Tsukushima. Nung may intro. Oo, kinokorek ka nyo. Ano? Ghost of Tsukushima. Tsukishima na. Tama? Sige. nung may intro kasi siya. So, dun sa intro na yun, mangangabayo ka. Yun lang yung nangyari nangangabayo siya sa isang mahabang talahiban na full graphics. Putang ina. Nararamdaman mo yung mga damuhan. Labasan ako. Kasi nangangabayo ka. Ganun siya kaganda. Lalo na pag nakokontrol mo ka. Mauho ka na agad. Doon pa lang sa resolution, doon sobrang ganda. Anong graphics card ang kaya yun?
may mga transaction ka bang gusto mong makipagkita? Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Parang scam. Batang yan. Hindi, kasi pag mga ganyan meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Saka siyempre, networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and feel? Wala ba? At ano mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak na, tatao. Teka, kung saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Di mo na kailangan magantay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off ka. Kasi sayang yung ad-lib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Deli Snack. Snack. Galing ah. Hindi na ako nagsalita eh. Sa yung Ghost of Tsukushima, pagka gagamitin, kung gusto mo yung full resolution, kunin mo talaga yung pinakamaganda, yung naka RTX ka na, 5090. So, Price range nun, sir? mga close to 100 or lampas. Kasi ito na yung best eh. Ay, best na. Sige, ayoko na niyan. Kumbaga yung isang PC na ganon, pag bibilhin mo, abutin ka ng mga around 300,000. What? Yan yung dream, yung Dream mo na ultimate yun. build, kumbaga. Hindi pa. Hindi meron pa? Meron kaming nabuo, Sir, umabot meron ng kayong half a ganyan? million. $500,000. Can you tell us how much per part of the $500,000 yung PC? Most expensive part nun, sir? Most expensive part would be the graphics card. Yung talaga Yan yung talaga. pinakamahal. Yan Yung pinakamahal ngayon. 100,000 na yun, ganun. 100 plus. Lalampas siya ng 100. Anong graphics card to? Yun yung ROG na naka-RTX 5090. Yung Astral na tinatawag. Astig yan, nakita na siguro yung intestines ng Bold Star dyan. Kahit naman totoong tao, hindi mo naman makikita yung intestines nun eh. Tayo na x-ray ata. Ano ba pinapanood mong bold? Hindi ba ano yun yung sa chan? Ano tawag doon? Mammogram. Harakiri? Mammogram? Ano ba? Hernia. Hindi, niya. Yung makikita lang yung Umbilical. nandun chan. Mammogram. Yung ano? Ultrasound. Ultrasound. Tayong gusto ko. Yung ba yung graphics card ng ultrasound, sir? Yung next expensive part of that $500,000 build, Would be yung processor. processor. Dati pinakamahal processor eh. So ngayon, second na. Second most expensive part na. Magkano yung Ultra 9? Yung Ultra 9, almost, alam ko mga 40 plus, 50 rin yata. Sabihin natin 50. Computerin mo man. Tsaka yung magkano yun naman yung Asus na nasasabihin natin sa estimate 150. 150 yung mga ganon. So, motherboard? doon pa lang, 200 ka na. So, the rest, yung mga ibang pyesa. So, yung pinaka-chassis, kasi sobrang ganda yung chassis na pinili niya, inaabot ng almost 10K pataas. Pero palagay ko, irrelevant na yan 10K kapag gumastos ka na ng 150K sa Oo. graphics card. I mean, Pero that's nung tinanong namin kung para saan niya gagamitin, wala, maglalaro lang ng games. Magkano yung cooling na may tubig? Yung pinaka-professional, yung may mga tubo na yung solid na tubo, di ba? Tapos Yung may kulay pa? may kulay pa. Mahal yun. Abutin ka ng mga 40,000, 50,000. Kasama na service. Depende kung kanino ang nagpagawa. Pero pwede naman mas matipid kung magta-trial and error ka at saka di ka magkamali. So, nabibili naman yun. Wala namang problema. PVC pipe yung... kulay asul. Aquarium, no? Aquarium. Ba't may isda? Tsaka ang gara na kasi ng mga CPU ngayon, di ba? Ibang klase ng itsura na ang daming magagandang kulay. Futuristic na siya, no? Oo. Futuristic na Saka naglalagay sila ng mga LED, mga maliliit na LED doon sa loob mismo ng chassis. So, Ano ang size ng RAM na hindi naman... Yung sakto lang pero hindi naman siya yung overkill. Yung makakapaglaro ka ng freely. Lower resolutions na laro. minimum ngayon, nare-recommend ko at least 16 gigabytes of RAM. So, para kahit ano, pwede mo magawa. No? Pag nag 1 TB ba ako ng RAM, overkill na yun. Ganun. Mahirap paabutin ng 1 TB. yung RAM. Yung RAM mo. Storage mo, 1 TB minimum yun. Pero yung kasi ang isipin mo, ang base model mo, 16 lang eh, di ba? Ang normal nga ng mga laptop tsaka mga PC na binibenta na sa 8 gig lang, 8 gigabytes lang. So, bakit ganun kababa? Kasi tumatakbo naman. Pwede naman.
Pero hindi siya optimize. Kumbaga, kung nakagamit ka na ng naka-16, ayaw mo na ng 8. Mababagalan ka Mababagalan na ka na. Tapos pag multitasker ka, minimum mo 32. Yung mga nag-e-edit, content creation, minimum 32 papuntang 64. Dati yun lagi ang salarin. Parang yan ang spark plug ng mga PC eh. Na kapag nagbagal, ay RAM yan. Automatic upgrade eh. ka na ng Yun yung unang memory. upgrade. Yun yung unang Memory. upgrade na gagawin mo yung memory. Tsaka pinakamurang upgrade. Yung Ngayon, memory. pag bibili ka ng ganun, tatanggalin mo, di ba? How gentle do you need your hands to be when handling the removal of yung card? Kasi minsan natatakot ako eh. Parang, kailangan ba dahan-dahan? May film pa silang ginagamit na para ipatong. Oo, yung kailangan ba ang kamay mo wala kang static? May ganon? Hindi, yung static talaga kailangan wala. Kasi electronic equipment yung ginagamit natin. So, yun yung nagko-cause ng mga errors. Mas lalo na sa memory. Pag Oo. mishandling ng memory. So, Paano yon? How do you make sure na hindi hawak ka lang sa bakal. hawak ka sa... Ay, So, kumbaga, hawak. James, hawak ka lang daw sa bakal. You ground yourself, di ba? Kailangan mo i-ground yung sarili mo, di ba? Babet! Mabet! Hawakan mo ako. Bambakal yata ito, may sinata ulit. Pero, Kailangan mo kasi i-transfer yung static electricity papunta doon sa kabila. tapos Tapos okay ka na. Pwede. pag nagano, napapansin ko, yung ginagamit yung eraser. Eraser. Oo. Kailangan ba talaga? Hindi yun, hindi naman. Hindi naman. Ano yun ginagamit nila yun kasi pag madumi na, kasi kadalasan hindi natin nililinis yung PC natin. Oo nga. So pag, syempre, naipon yung alikabok, kahit sabi mo, binugan mo na ng hangin, may, dun sa, yung mga nakadikit na. Oo. So para alisin, ginagamitan na nila ng eraser. Dun sa PC Express ba, do you guys do also yung cleaning ng CPU? Meron. Meron. Oo. Kasi Ginagawa namin. nakakatakot siya linisan eh. Ako, yung parang alikabok lang nga talaga, ganyan. Eh, ayokong hawakan baka. Kasi nga, totoo eh, pag kuwari mahawakan mo, tapos may, wala na. Ako, advice ko sa mga gusto maglinis ng sariling PC, no? Kuha ka lang ng blower. Yung 'di ba may mga vacuum blower, yung baliktaran ng mga vacuum blower. Pwede na 'yon. O kaya kundi blower lang itself. Pag binugan mo ng hangin, tapos na. Wag mo nang tanggalin yung pyesa. Ay, wag mo nang punasan. Wag ganun. mo nang punasan kasi mas madadamage mo 'yon eh. So tanggalin mo lang yung alikabok. Anong ginagawa niyo minsan pag sa sa tindahan ninyo? May mga pakialamerang nanay, mga ganon. May mga ganon ba klaseng customer na nangingialam yung nanay dun sa pagbibuild ng computer? Oh, marami ganun. Kasi sila yung nagbabayad. Totoo naman. Ano yung usual? Hindi sila talaga nakikialam. Ano yung usual na pakingialam nila? Oh, gagana ba yan? Hindi, yung normal dyan would be, sigurado ko yan ba? Hindi ba pwede itong isa kasi kalahati yung presyo? Oo. So, yun naman lagi yung consideration din talaga. Yung presyo. Pera eh. Oo. Akala nila, porket wala silang alam, dinuduga nyo sila, parang ganon. Maraming May ganyan. ganon, Oo, marami. Paano sa pera din kasi parang when they don't understand yung purpose, bakit ang mahal naman ng ganitong part na ito? Oh, anak, ito na lang, mas mura ito. Mani, wag na mga ilam dyan. Jag yan eh. Oo. May ganun na yung mga anak nila. Ganun umat. Pagka ganun, alam mo na naku, talagang aangal yung nanay. Yung nanay dito kasi ganun yung anak. So yung minsan, yung mga bata, marurunong na rin. Ang tanong niyan, ano yung kailangan ko kapag gusto kong gumawa ng presentation pero hindi PowerPoint. Gusto ko MTV type. Dati, pero MTV yan eh. Kumbaga naka-video na. Doon napapasok ko. Alam mo na kailangan pang video creation to, content creation. So may codes na kayo ng mga bata. Hindi kami nagsasabi noon eh. Sila na yung lumalapit eh. Kasi pagka kaya ng PC mo mag-content creation, kaya niya mag-gaming. So, pag tinanong naman ng nanay, wag nyo kaming bibigyan ng gaming unit O hindi po siya pang gaming, pang content creation po siya. Tapos gaganon yung bata sa kanya. Thank you, Kuya Jesse! Sa loob nun, nakaganon yun. Gagalit niya yung bata. Salamat, di ba? Kaya sa pagbili ng PC builds, maganda kapag naghiwalay yung magulang mo kasi magkukumpit sila sa attention mo. So, makakabili ka na mas mahal na So yan ang unit. lesson natin ngayong episode. Mas malaking chance mo bilhin yung maganda. Naging take ng mga tao dito sa pinag-usapan natin. Alam mo, naalala ko noon yung 50 mil ko na computer na desktop, naalala ko noon. Kasi, syempre, puti siya dati, di ba? Nanilaw. Tinipan ko yung mga parts, tapos tinira ko ng spray paint. Oh.
Pati keyboard, pare. Walang letters yung keyboard kasi kabisado ko na naman ng time na yun, pare. At Tatlong doon nagsimula araw. yung Muman. Tsaka 3 araw na akong pinalo ng parents ko. Pero ako na-appreciate ko yung PC gaming mo, lalo na kay Kirby, yung bunso. Kasi wala kaming yung tablet or so wala siyang self. So na-appreciate ko yung posture na nakatingin ng diretso sa hindi siya nakayuko pag naglalaro ng games na ganyan. Tapos using the full keyboard with mouse, which is something that he will be able to use pag nagsischooling na siya, marunong siya gumamit ng keyboard, marunong siya gumamit ng mouse. Kasi lahat ngayon mga bata, ganun-ganun. Puro ganun. So gusto ko yung ginagamit niya yung keyboard, short keys, alam niya. So nakakatuwa kasi parang in a way. Hindi pwedeng hindi ka mag-type sa keyboard na sa panahon ngayon eh. So, importante rin talaga yung PC. Oo. Magkano ang budget, Sir Jesse, kapag yung maganda na sa Kasi usually, kapag PC build, ang tinatanong nyo naman is Yung magkano ang purpose. budget? Oo. Parang pwede akong pumasok sa customer na eto 1 million, gawan mo ako ng PC. Ay, napakadali naman yun. Ang ganda ng budget eh. Oo, parang naman yung presyo na katanggap-tanggap at hindi ka na mamamroblema for the next 4 years na maganda na tong PC to. Magkano? Abutin ka ng mga around 50 to 70. 50 to With gaming na ito. 70,000. For you can Ano also na yun? do gaming. Marami ka nang pwedeng magawa doon. Halo-halo na gaming, content creation, nandyan na coding, yung mga even for yung mga for engineering, architectural student. Magagawa mo na yan. Magkano Mga CAD naman software. ang presyo ng computer na makikita mo na yung intestine ng Ballstar? Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Please Pals. to invite them sa PC Express. And you guys are celebrating your 25th anniversary. Wow! Tama? Oo. So 25 na astig, ito kasi. So parang since 2000. So actually 1999 kami Okay. incorporated. So 26 na natin ngayon. Okay. So we celebrated the 26th-year anniversary noong October lang Okay. with our 100 stores sa SM La Union, SM City La Union. Alam nyo, nakakatuwa kasi malamang PC Express ang isa sa naging tulay sa pagbibigay ng dream PC mo. Oo. Oo nga, no? Pucha, lupit May nun. tiwala eh. Oo. 99 kayo 99 kami nag-incorporate. nag-incorporate ng PC Express. Ano yung feeling nyo nung nagkaroon ng Y2K scare? Ako, saya nun. Ang saya nun. Kasi di ba yun yung Pila sa service. really? Oo, parang kasi- papalit ng baterya ng Marami talaga nasira yung BIOS nung time na yun. Oo, Talaga kasi nasira. nag-reset, Oo. oo. Pero yung iba naman na nagawa ng paraan. Hindi Oo. pa kayo natakot na, ba't dahil ngayon nagtayo ng Hindi naman. computer mo, Y2K? Ganun hindi din naman. Kasi Pero may bayad naman yun. Nagbabayad sila. Nagbabayad sila. Oo. Kasi iba hindi naman sa amin binili, pinaayos na lang. Okay. So Diba? it helped you more kasi nagka-scare yung Oo. tao dahil yun yung mag-reset daw lahat, 'di ba? Yung clock pag nag-hit ng 2,000. Oo, naalala ko yung kanta ni Jennifer Lopez, yung Ano? Waiting for the Night. Wow! Mawawala yung Y2K. Mawawala yung Galing, galing. Pagbabalik ulit, Waiting for the Night. So si Jennifer Lopez ang mukha ng Y2K. Naalala ko. Imaginin mo, no? Jennifer Lopez na siya nung time na yun, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung itsura niya. Nagka-shortage ba nung pandemic alam ko nagkaroon ng Talaga, shortage ng lahat. video. Shortage talaga. Hindi lang yung graphic card, processor, lahat. Lahat nag-build ng PC nung panahon na yun. Work from home. Actually, hindi nag-build. Lahat may pangangailangan na magkaroon ng isang computing device. Diba? Kasi Online kailangan classes at Naging least, online classes eh. Yung PC na Ay, dating oo nga, no? isang PC para sa isang pamilya, ngayon naging isang PC sa bawat bata. Diba? So naging requirement yon. Kaya nagkaubusan. Lumaki yung demand. And yung time na yon, malaki naging change. Especially sa presyo. Did it made it more affordable? Hindi. It Tumaas. became, tumaas. Tapos yung ngayon, actually, itong panahon ngayon, paakyat ang presyo ng PC parts. Dahil Nagkaroon ng shortage sa processor, nagkaroon ng shortage sa memory. pa rin kasi parang last year ko pa yata naririnig yan. Magkakaroon ng shortage, magagamot, maayos sila, tapos dadami ulit yung requirement. Kasi sa panahon ngayon, lahat panay technology, di ba? Lahat, honestly, everybody needs a PC right now. And yung iba late. Ngayon pa lang sila lumilipat. And with AI kasi,
doon mo makikita yung requirement na if you want to use AI, hindi ka gumamit ng gadget. Diba? Lahat may gadget Typewriter, may AI. Hindi, kung gusto mo Pero mag-try ng AI, usually GPU ang ano eh. GPU. Tsaka imagine mo kasi yung work na magagawa mo sa PC kesa sa portable devices tulad ng tablet tsaka ano. Yung mag-type ka lang ng document, iba pa rin talaga yung efficiency kapag PC. Parang may narinig din ako dati yung parang sa nagkakaubusan ng mga nickel. Ganun ba? Meron bang balita? Yung parts nung Yung yung panghinang, may mga ganun something eh. So yun sa manufacturing kasi so hindi na masyado umaabot sa consumers yun. Ang malalaman na lang natin kulang yung stocks kasi production So actually every holiday na papasok ng November, December, ang presyo ng memory umaakyat. Yung RAM. Kung piyesa-piyesa natin titingnan, dahil sa lakas din ng consoles, yung mga PlayStation, mga Nintendo Switch, yung mga Xbox, di ba? So, PC na rin kasi yan It's the same. It uses the same PC parts as our PC. So, pag malaki yung demand nila, nauubusan yung natin, yung mga parts natin. So, umakyat yung presyo. Sir Jesse, hindi na itanong, ano yung cheapest build na kaya i-provide ng PC Express? Cheapest build. We always have what we call the People PC program. So People PC, ito yung startup PC para sa mga first-timers natin. Okay. 2.5. Grabe naman. Mga around 11,000. Okay. Complete setup na siya. Okay na yan. 11,000. Complete May monitor na yon? May monitor na. May keyboard na? Meron na. Oo nga, nagbenta ng walang keyboard ng PC. Ano lang, no? Mental, ano lang. Pero ngayon, dahil papanik yung mga presyo, kahit yung ganong kababa, mahirap mabuo. Tsaka, aayaw ka kapag bumili ka nun, tapos PC user ka na, aayaw ka. Kasi mabagal talaga siya. Hindi siya meant for Pero ako meron akong kung okay lang, pa-plug ko lang. Yes, go lang po. Kasi mamimigay kami ng 3 PC ngayong Paskong to. Wow. So, this December, we're actually giving 3 PCs. So, PC Express has established our own PC brand called PCX Desktops. And we're giving 3 away itong holiday na to. So, libre yon. So, it's it's Upgrade Your Hero. Yun yung campaign. Sa Upgrade Your Hero campaign, kung saan kailangan lang nila i-nominate yung mga breadwinners ng pamilya nila. James. Paano yan? Breadwinner ako, sir. So, kailangan mo lang i-nominate yung Sarili. Nag-nominate na actually, sarili. supposed to be yung breadwinner ng pamilya mo. So, pa-nominate ka sa isang kasama mo, di ba? So, yun, it's a social media campaign that we're coming out. Anong worth nitong PC na ito? The total price of the PC giveaway is around 100,000. So, Ay, naku, sir. Paano mag-nominate? I-nominate kita. Paano mag-nominate? Antayin nila yung announcement sa Facebook page namin, PC Express PH. Pwede bang pasa ko na ngayon yung pangalan? Kasama ko na kayo. Recta source. Recta source. Dito na kayo. Pakisulat na lang, sir. Actually, sa mga iba, kahapon lang, I just came from one of the schools. We've been doing campus tours kasi. So, meron akong naabutan ng isang brand new PC at isang brand new laptop yesterday. Yung Santa Claus ng mga computer. Oo. So, Binabato nyo lang yun. Sa'yo na. Parang concert no? So we've been going around campuses teaching them how to build PCs. So and yung isang naging prize doon was a brand new PC. So kailangan niyang buuhin sa loob ng 30 minutes. Uy, ayos yan. Nabuo naman niya. So Hindi lang another one. gumagana. Silaksak sa content. Mali! Nare-recycle naman yung mga lumang PC, sir? Paano kaya? May parts metal parts niyan. Yung kadalasan, yung mga LED. junk shop binibili. Yung motherboard binibili na. Kinukuha nila yung mga copper. Yun lang. The rest Saan mo talaga gagamitin ba? electronic waste. Magyan ng sapatos. Baka makagawa ako ng balisong. Sa mga copper Putan parts. laki, no? Gawa sa PC. Parang ang hirap isaksak nun, Yung Renz. balitong mo may wifi. Well, Yung yung antena. balisong niya merong cartridge.
Yun, maraming salamat. Salamat, sir. Sana may cool pal sana manalo nung Kung gusto nyong budulin yung nanay nyo para bumili ng PC Express kayo, tapos kindatan nyo lang yung ang sasabihin nyo lang ay Content creation. presentation na video format. Pwede na kayo maglaro ng basic gaming. Para naman sa mga magulang, pag sinabi ng anak niyan, paluin nyo na. Sinungaling. Yon, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Russell Bayate, Marco Montesur, RV Gel Ramos, Edgar P. Lara Jr., Miguel Moica, Carlo Anunciado, James Anunuevo, Ed Rosales, Lemuel J. Perez, John Merlo Chua, Emmanuel Aninion, si Kier Amiel Esteban, Christine Joy Estropia, Ange Calao, Regan Refia, Troy Caintic, Jerome Santa Cruz, Lester Jailoni, Gerardo Garcia, Thomas Adrian Ignacio, Reg Marie at si Elaine Arambulo. Yan. At syempre, sa lahat ng mga comedy fans na gusto mag-try ng stand-up, meron tayong open mics every Tuesday sa Brickwall BGC, Wednesday sa Mo's QC, and Friday sa Cool Pals Bar at The Cellar. To sign up, punta lang kayo sa comedymanila.ph. And for Cool Pals shows, November 27, Ligtas Points, Cool Pals and Itchworms now, this time with Kapitan Kulam. Ang banda po ni Lord De Vera will be joining us to raise money for the St. Mary's of Dupax High School. All proceeds will go to them at mag-sponsor tayo ng mga high school students. So we will try our best to raise a lot of money para makapagpaaral tayo ng maraming bata. Baka naman pwede nating maging partner yung PC Express Ay, dyan. pwede. Because dito pong fundraiser nito, all the money will pay for tuition. So for the yung mga kakapat-dapat na mga bata na kailangan ng financial help. And then November 29, I will have a show here sa Cool Pals Bar The Cellar, ang Magulang na Pasko, featuring yung mga co-parents ko sa Comedy Manila. And December 6, ang Cool Pals Awards dito sa Century Park Hotel, the very first Cool Pals Award, Cool Pals Choice Awards. Okay? Lahat po ng mga panalo dito ay pinili ng mga Cool Pals natin, and we will be awarding all of the winners on December 6 dito sa Century Park. At marami din pong mga special guest performances dito. It will be available sa streaming. So please buy your tickets at coolpals.com, thecoolpals.com, para sa ating Cool Pals Awards. And for our episode recommendation, ang ating Cool Pals librarian, one half of the Buhangin Brothers, Jomar J. Yan, kung gusto nyong bumiling PC ngayon, yung episode recommendation ko, yung episode 438, Lucky 13th Month. Yan, maraming bumibili ng gamit yan pag 13th month ngayon. Oo nga pala. May mga holiday. Pay. Yan. Sulit Best na time. sulit ang inyong bonus pagka nakabili kayo ng PC. Saya lalo nung bag-box na ganun. Ay, nako, ang bango ng... Anong amoy ng bagong CPU? Paborito ni Rems yung mga ganyan. May halong formalin. Ba't ganun? Yan ang CPU! Yan, from Macbelo. Pamura kay Iqbal from Nova Scotia, Canada. Macbelo. Nova Scotia, Canada. Balita ko, uso dyan ang baliktaran mga lalaki. Hindi naman. From MJ to Refranca, pabati naman kay Muman si Kersey de Guzman at Kuya Amo Comia. Shoutout sa inyo from Jed Cruz. Hello, Cool Pals. Pamura po in unison kaya Jed Cruz. Putang ina mo! Pa-shoutout naman po sa boyfriend ko, birthday niya, November 24. Si Vince Villafuerte from Princess. So, Vince Villafuerte, Happy birthday! Putang Ina mo, from Christian Salde. Pamura po ako at sana matapos ko na yung MMK na sulat ko para sa inyo. Dapat di mo sinabi, di alam nila na ikaw yan. Kaya, meron na ba? Christian Salde, putang ina mo. From Herbert Rosalem, hello Cool Pals, pinapanood ko in advance recordings nyo habang nagtatrabaho ngayon. Pamura kay Nazi Kuya Willie James. Herbert Rosalem. Alo! Nazi Willie. Ay! Nazi Willie Nannen! Nazi Willie Nannen? I will put you in the gas chamber sa harap ng ibang tao!
Yan, ito, ibang tao na sa harapan natin. Nag-ano na si Sir Jesse. Ano ba itong pinasok ko? Ano ginagawa James, nila? pamura kay Aldrin Espiritu from Australia. James lang ang gusto niya. Aldrin Espiritu. Salamat at hindi mo ako pinahirapan. Pero putang ina mo! From Charles Goody, pakibati naman kay Nigerian James, yung kateam ko sa Tamiya, Dre and John. Hello, Dre and John. I will barbecue your ass so my penis can penetrate the other person into the person number 2. Ang linis ng episode natin. Bago Tapos matatapos ganito. yun ng ganito. Pero, Parang nagkamali sila. From KQ, pamura kay Nigerian Bato de la Rosa, sa mga workmates ko, si Kingo Nelson, Mike and Jed. Hello, Mike. Hindi naguguluhan talaga ako, Mr. Chair. Yan, from Adrian de Guzman, pamuran pabati ng happy birthday ako at ang fiancé ko, Alisa Canlas, kay James Joel Villanueva. Alisa and Adrian. Alisa and Adrian, sinasabi ko sa inyo, bawal ang mga lalaking magpakasal sa kapwa lalaki. Wala naman sinabi gano'n siya, no? Wala ba? Si James yun. Si James yun nagsabi nun. From Jordan Rivera, pabati. Hindi ko rin sinabi yun, ha? Ikarga na lang natin sa ibang tao. Yan, pabati raw kay Botomesang James, si Justin, Dominic at Jacob. At Faith. Justin, Dominic, Jacob at Faith. Ano yung butomesa? Hindi ko alam. Ano ba tunog ng Botomesa? Wala sa ano? Ang pangalan? Justin, Jacob, Dominic, and Faith. Yan, pahigop yung syllables. Jacob. Justin, Jacob. Justin. From Ogie Rojas, pamura kay James in Nigerian Bollywood accent. Sa asawa ko ni si Liza Rojas. Hello, Liza Rojas. Hello, what is the name again? Eliza Rojas. Si Ogie Rojas at si Liza Rojas. Hello, Ogie and Eliza. This is the Bollywood version because I'm eating with my feet. Tatawa pa rin ako nung gago hanggang ngayon. From Rich, pamura kay Sir Ryan Rems in Pepeng Bakal Way. Kay Rich, Pepeng Bakal Way, hindi ko alam kung ano yan. Hey, Ridge. Hindi ko alam ibig sabihin nun, pero namamasa ng aking noo. Hayop ka. Pinahirapan mo ako. Ukinin ang buto ama magdardara. Yan, Jessica Clarice Santos, Chinese GB, pa-shoutout daw kay Paul Albert Almanzor. Uy, nandiyan si Sir Jesse. Hello, sir. Jesse, ha? Paul Albert. Welcome to Century Park. May-ari dito, Lucio Tan. Ikaw, Jesse Tan. Binabati natin yung pangalan dito to. Paul Albert Almanzor. Paul Albert. Ikaw, Paul Albert. Matatapos na taong bubuhos ang swerte. Ha? Happy birthday. Birthday niya pa. Birthday niya ba ngayon? Okay, ikaw, kanta ako ng favorite song ko nung ako bata pa. Ako, pag birthday ko, lalapit sa akin yung uncle ko. Sabi niya, birthday mo? Sabi ko, opo, uncle. O ito, kanta para sa'yo. Chede kong kong kwaila. Chede kong kong kwaila. Chede kong kong, chede kong kong. Chede kong kong kwaila. Ang awkward. Medyo awkward eh, no? Hindi awkward yan kasi every year kinakantahan siya niya. Sa bagay nga. Memorize mo ba yun, Sir Imposible Jesse? hindi kinakantahan yan si Sir Jesse na kanya every year. Yan, from Ray Tagaktak, pakiluwagan naman po ang, hindi ko nababasahin to, si TL Carl ng Noobs Galore. From Bjorn Reyes, pamura kay Ryan Rems in Mahaderang Bakal accent, sina Kira, Eric, JJ at Echo. Kira, Eric, JJ, at Echo. Ano yung pinaggagawa nyo, mga animal? Kayong apat punta kayo sa plaza, magbaba kayo ng mga shorts at magbaliktarang kayong apat mga animal. From Andrea Marie Fuertes, pamura po sa asawa na si Charles Feliciano in Nigerian James accent. Hello, Charles Feliciano. I will fuck your ass. Yan, congratulations, na-promote din siya. Congratulations. You can now fuck your ass. From Dolly Ramos, pamura kay Iqbal sa asawa kong palagi nakikinig ng Cool Pals, Angelo Ramos. Angelo Ramos, nag-asawa ka para hindi ka halatang bakla. Ano ka? Ano nagagawa? From Jaime Trinidad,
Mamaya mo magkatotoo. Pamura ang utol ko na sina Erico, Miguel Trinidad, kay Nigerian Will. Erico at Miguel ba? What are the names? Erico and Miguel, Nigerian Will. Alo, Erico, and Miguel. Is that correct? Yes. Let us now play Pera o Putik. Oh. From Relark, pamura sa mama kong matampuin at kay Shishi in Nigerian James accent. Mama ni Relark. Hello, Mama. Come here, you senior citizen, you. Tama na. Aldrich Zubiri. Babati ang napakaganda kong misis na si Joanne na birthday nung November 11 kay Willie Revillame. Si Joanne. Hello, Joanne! Binabati kita sa harap ng maraming tao! Yan. From France, Kevin RJ Palos. Pamura po kay Kuya Will in Nigerian James accent. Si Lucky Kit. Hello, Lucky Kit. Your name is Lucky Kit. Hindi, Lucky Kit. Lucky Kit. Just like my favorite Filipino food. Pek-pek. Utang ina. Nandun na eh. Oo nga, alam ka naman. Wala na, nandun na eh. From AG, kahit sinasabayan ka ni Sir, lulo sa nakikita ko. Di ba? Pinipid niya ako. Hindi. From AJ Reyes, pabati po sa girlfriend ko si Carla Feria kay Nigerian James. Hello, Carla. I'm already tired. My penis is already tired. But you can go tomorrow so I can fuck your ass. Yan. And lastly, from John Paulo Cruz, pamura naman po sa girlfriend ko na si Arden De Villa. Girlfriend ba talaga to? Kay Iqbal, from John Paulo Cruz. Arden De Villa yung pangalan. Arden de Villa. Lalaki ka. Sa ngayon. Thank you very much. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Jesse. Supportahan natin PC Express. Sobrang PC Express. Alam po namin na hindi kayo na, pwedeng wala na kayo dun sa part na yon, pero nandito pa rin kayo. Para Hindi kayo nag-walk out. Cool Pals experience. Yeah. JC. Okay, Salamat. thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.